I-try natin si Veena Pravinar versus Atisa Manalo. Sino kaya ang manlalamon sa kanilang dalawa? Let's begin with the experience. Unahin natin kay Atisa Manalo na nagkaroon na ng dalawang international exposure representing the Philippines sa Miss International where she placed as first runner-up. Gayon din nung sumali siya sa Miss Cosmos wherein mataas din yung kanyang placement. And then kay Veena naman, with her 4th attempts, malaking advantage din ito for her experience para alamin niya yung tamang timpla for Miss Universe 2025. Pagdating naman sa face card, alam naman natin na both have their own distinct na versatilities or yung kanilang signature. Kay Atisa Manalo naman, yung mala angelic, mala Diyosa, yung kanyang atake, yung kanyang strategy. So, depende na rin yan sa stylist niya. And then, kay Veena Pravinar naman, napaka-versatile yung kanyang face card. So, any styling, any makeup ay bongga sa kanya. Madali din siyang ayusan. So, both of them, maganda talaga yung kanilang register sa face card, mapa-commercial o kaya high fashion. Pang-third naman ay sa training. So, sino nga ba ang manlalamon? Veena or Atisa? So, Atisa, I think, has been training half of her life sa pageantry. So, siguro, iba't ibang stylist na rin yung nag-handle sa kanya and ngayon, nakikita nila yung the best possible way para umarangkada siya sa Miss Universe 2025. And for Veena naman, I think they are also catching up, especially ngayong sasabak na siya sa Miss Universe na inaalam nila the perfect combination para kay Veena. Since ngayon, unti-unti nang nagka-catch up at nagpipick ang Thailand with their first ever Miss World winner. So, inaalam nila yung tamang timpla din para kay Veena, sa styling, sa pasarela, lahat, no? How about the fan base between Atisa and Veena? I guess equally strong din. Unahin natin si Atisa Manalo. So, she is representing the Philippines and we know for a fact na the Philippines has a wide range of pageant fan supporters, hindi lang sa Pilipinas kundi all over the world. And since matagal na nagpa-pageant si Atisa, syempre nakalikom na siya ng maraming fans, no? And same with Veena. Ibang klase din mag-support ang mga Thai. And do not underestimate yung kanilang differences sa language. Even though they are Thai, tapos iba yung mga scripts or yung mga ginagamit nilang salita, malakas din sila at ibang level din silang sumuporta. Finally, ang pinakalalamon talaga sa kanilang dalawa ay yung judges' choice, yung choice ng judges. Lalong-lalo na kapag merong isang tao talaga na pipili lang yung may final say kung sino yung may bet niyang manalo o kaya mag-place. So, nakakalungkot man isipin pero nangyayari yun talaga sa buhay natin. And may mga nangyari ng ganon sa mga ibang organization, mga ganyan. So, kahit na gaano ka ka-prepared, kahit na gaano ka-strong yung face card mo, gaano kalakas yung suporta sa'yo ng mga sponsored, mga pageant fans, pag hindi ka bet talaga ng judge, well, hindi ka talaga niya bet. So, ayan na. Nagsimula na ang bakbakan between Atisa Manalo and Veena Pravinar. So, between Philippines and Thailand. So, yan yung mga dalawang pinaka-matunog na candidates for Miss Universe 2025. Kaya, expect na more pageant vlogs na naman po tayo ngayon, especially kasi magbe-burn months na. Ibig sabihin, sunod-sunod na yung mga pageants. Kaya, from time to time, meron akong mga ina-upload na tungkol sa pageantry. Okay, so that's it guys. Thank you so much. Have a nice day and ingat. Mwah!